siya at siya ay umason. So mga kapatid, ang isa naman, narinig din ang kalooban ng kanyang ama at nagsabi, oo, pupunta ako, pero hindi tumaroon. Ang tanong ng ating Panginoon, alin baga sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanyang ama? Yung nagsabi ng oo, pero hindi naman sumunod? O yung nagsabi ng hindi, pagkatapos nagsisi at sumunod? So ang ibig sabihin, mga kapatid, hindi lang alam mo yung kalooban ng ama. Amen po ba? Maraming mga tao na alam ang kalooban ng Diyos. Pero ang tanong, ginagawa mo ba yung kalooban ng Diyos sa buhay mo? Ginagawa mo ba, pinakabuhay mo ba yung kalooban ng Diyos? O nabubuhay ka sa lamang sa iyong sariling kalooban? Mga kapatid, kung ang rapture ay dumating at nabubuhay ka sa iyong sariling kalooban, ibilang ka sa Holy Spirit. Nabibilang ka sa Holy Spirit. Sa Luke chapter 10, Lucas chapter 10 verse 20, sabi dito, Lucas chapter 10 verse 19, Lalo binigyan ko kayo ng kapahamalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anong paraay hindi kayo maaano. Dahil may huwag ninyong kagalak ito na ang mga espiritu ay nagbisuko sa inyo kung di inyong ikagalak na nakasulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen. Amen. Hallelujah. So mga kapatid, na ginagawa mo ang kalooban ng Diyos hindi dahil iniisip mo na baka ito ang kalooban ng Diyos. Kundi ginagawa mo ang kalooban ng Diyos dahil alam mo ito ang kalooban ng Diyos. So mga kapatid, ang kalooban ng Diyos ay matatagpuan sa kanyang salita. Amen. John 5:39, search the scripture. Talisikin ninyo ang mga kasulatan. Mga kapatid, kung nais nyo makita at makunawaan ang kalooban ng Diyos, basahin nyo ang Biblia. Amen. Itong Biblia, mga kapatid, kung wala kayong Biblia, bumili kayo. Amen? Huwag kayong manghingi. Alam niyo ba, pag nangihingi na kayo ng Biblia, mga kapatid, hindi naman masama manghingi ng Biblia. Yun, titiyakin ko, dahil pag yan ay hiningin mo lang, walang value yan sa'yo. Yes. Pero hindi naman masama yan, mga kapatid. Pero alam nyo, kapag ang isang bagay ay may value sa'yo, iingatan mo yan. Amen po ba? Hindi mo yan nahayaang maiwan kung saan-saan lang. Bakit? May value kasi, may halaga. Kapag ang Biblia mo, hiningi mo lang, kahit iwan mo yan, walang problema. Kahit mawala yan, walang problema. Bakit? Wala naman kasing katapat na halaga yan. Pero alam niyo ba, mga kapatid, para sa akin, hiningi ko man ito o binili, hahalagahan ko ang Biblia. Hallelujah! Hallelujah! Kapag dito ko makikita ang kalooban ng Diyos. Dito ako hinuhubog ng Diyos para makikita sa Kanya. Hallelujah! Hallelujah! Alam niyo ba, mga kapatid, makikita kung gaano yung kamahal ng Diyos sa pagpapahalagahan nyo sa Biblia.
Kung hindi nyo binibigyan ng halaga ang Biblia, ganun nyo, winawalang halaga ang Diyos. Sino ba sa inyo dito, ang matagal na wala pang Biblia? Ganun nyo, tinatrato ang Diyos. Ganun nyo siya tinatrato, mga kapatid. Hindi siya ganun kahalaga sa inyo. Sino ang pupunta ng church na walang Biblia? Maliban na sa mga baguhan. Pupunta ka ng church, walang Biblia, bakit ka pa naging Kristiyano? Pupunta ka ng gera, wala kang baril, bakit ka pa naging sundalo? Buwan niyo ba? Pupunta ka ng gera, wala kang baril, anong saysay na paging sundalo mo? Wala kang kwentang sundalo! Amen! Sa oras ang laban, anong gagamitin mo sa iyong kaaway? Amen po ba? Nakapanood ako ng palabas sa TV. Yung maalaala mo kaya, isang sundalo na malaban sa mga rebelde. Sanggaan ng kalaban niya, isa lamang isa. Pero alam niyo ba mga kapatid, hindi siya natakot harapin ang kalaban niya. Dahil kay Maria siya ang marami ng bala. Amen? Amen? Kahit gaano karami ang kalaban mo, basta may dala kang baril. Yes. Hindi ka matakot. If you know yourself, if you know your enemy, you don't have to fear. For every battle, lagi kang panalo. Naalaala ko yung isang sundalo, mga kapatid. Veterano siyang sundalo sa Mindanao. At lumuwas ng Maynila, pumunta ng Santa Cruz, at na-hold-up. Sabi ng sundalo, ayaw ko na dito sa Manila. Mabuti pa doon sa Mindanao, sabi niya. May minsan ay hindi ko naranasan yung kilabot na naranasan ko nung ako'y hold-up. Nung ako'y nagpaglaban doon sa bundok. Nabasa ko yung diaryo, mga kapatid, sabi ng sundalo. Grabe ang kanyang kilabot kung siya ay na-hold-up. Pero sabi niya yung kilabot na yun ay hindi niya naranasan nung nakikipaglaban siya sa bundok. Dito daw sa siyudad, sabi niya, hindi mo kilala kung sino yung kalaban mo. Mabuti pa daw sa bundok. Kapag meron kang nakasalubong, siya kalaban yan. Yes. Dito sa siyudad, yung kalaban mo, kasabay mong lumalakad. Amen? Amen. At ang nakakatakot mo doon, mga kapatid, wala pa siyang dalang baril. Kaya sabi niya, uuwi na ako ng Mindanao, ayaw ko na rito sa siyudad. Alam niyo ba, mga anak ng Diyos, tayong mga mananampalataya, kung wala kang baril, ang sandata, ang salita ng Diyos, Yes. hindi ka magtatagumpay. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Dito, natitiyak mo ang kalooban ng Diyos. Yes. Amen! Hallelujah! The will of God ay masusumpungan natin sa kanyang mga salita. Hallelujah. Alam niyo ba ang salita ng Diyos, sabi ng 1 John chapter 5 verse 3, ay hindi mabigat Amen. para hindi mo magawa ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Bawat kalooban ng Diyos ay napakagaan, mga kapatid. Yes. At bakit hindi ito magawang pabuhay ng mga mananampalataya? Alam niyo ba, mga kapatid, kung mag-rapture ngayong araw na ito, siguro kalahati ang may iwan dito sa langit. At maraming young people may iwan. So yan, marami sa akin ng young people may iwan. Pero hindi ko sinasabing may iwan talaga kayo. Kung mag-rapture lang ngayon. Amen? Kung mag-rapture lang ngayon, mga kapatid, maraming may iwan. Baka nga mali pa estimate ko, baka may hindi ko sa kalahati ang may iwan. Hindi ko sinasabi may iwan talaga kayo, pero anong ibig ko sabihin, napagkat doon ibabasin natin sa paglakad sa kalooban ng Diyos. Maraming mga anak ng Diyos, hindi lubos na lumalakad sa kalooban ng Diyos. Half obedience is not full obedience. Amen.
po ba?